Ang amnesik na gwapong lalaki na pinulot ni Ermao. Nagbalik na ang kanyang alaala. Doon ko lamang nalaman. Siya pala ang kasalukuyang prinsipe tagapagmana. Naglakas loob kang utus-utusan ng prinsipe na parang alipin. Nagwala sa galit si Susyo. Ngunit hindi niya pinapatay ang mga tauhan niya sa akin. 2 tulisan sa bundok. Kahit patayin ko kayo, madudumihan lamang ang mga kamay ko. Lilipulin ang buong kuta sa bundok na ito. Hayaan siyang mabuhay o mamatay ng mag-isa. Kapag may narinig akong kahit munting chismis tungkol sa ating dalawa, hindi na kita muling makikita. Pero sadyang napakaganda ng kapalaran ko. Kakakaalis pa lamang niya. At dumating naman ang lolo kong dakilang guro na nasa kabisera. Para kilalanin ako bilang kanyang apo. Sa labas, hindi mo na pwedeng ipagmalaki ang pagiging pinuno ng bundok. Kakahanap lamang ni lola ng magandang mapapangasawa para sa iyo. Magkapatid sa ama ang kasalukuyang ika-6 na prinsipe at ang prinsipe tagapagmana. Kapag naging emperador ang prinsipe tagapagmana, magiging hari ng kalayaan na kayo. Sa piging sa palasyo. Awkward kong sinalubong ang gulat na titig ni Susyo. Para ipakitang hindi talaga ako narito para guluhin siya. Sumiksik pa ako sa tabi ng ika-6 na prinsipe. Sa sumunod na sandali, nakita kong dinurog niya ang kopang hawak niya. Tumakas na kaya tayo? Sumulyap si Ezai kay Susyo na madilim ang mukha. Sino ba ang mag-aakalang sa isang simpleng pagpulot ni Ermao? Makakapulot pala siya ng isang prinsipe tagapagmana. Sumulyap siya kay Susyo na hindi kalayuan. At mahina siyang nagbulungan. Narinig kong nakapasok na sa bundok ang mga tauhan niya. Habang hindi pa sila dumarating. Tumakas na muna tayo. Si Az ang aking ikalawang pinuno. Tapat na tapat siya. Medyo magas pa nga lang magsalita. Sa loob ng 3 buwang ito, inalagaan mo siya na para bang isang kayamanang walang katumbas. Dati, umaasa ka sa pagkalimot niya sa lahat ng bagay. Ngayon ay nagkamalay na siya. Walang lalaking palalagpasin ang ginawa mo sa amin. Paglingon ko, nakita ko ang mga tauhan kong nanginginig sa takot. Halos maiyak na walang luha, itinaas ko ang aking pulsuhan. May nakataling makapal na pulang lubid doon. Ang kabilang dulo ng pulang lubid ay nakakabit sa kamay ni Susyo na nakaupo hindi kalayuan. Tumakbo na kayo. Mananatili ako sa bundok na ito. Sino ba ang mag-akala na ang malambot at mabangong binatilyong amnesik na pinulot ko, dahil masyado siyang malagkit kagabi, ay aksidenteng nahulog sa kama at nauntog. At biglang naging makapangyarihang prinsipe tagapagmana. Matagal niya akong tinitigan noon. Sa sobrang galit, nanginginig ang buong katawan niya. Ikaw talagang babae ka. Naglakas loob kang gawing isang hangal ang prinsipe. Pagkatapos, tumakbo siya palabas at nagpakawala ng kalapati liham. Itinali mo ang mga kamay ko. Ngayon, gusto ko nang mamatay sa hiya. Kung alam ko lang, hindi ko siya sinipa palabas ng kama. Suyuin mo siya. Wala namang masamang mangyayari. Ayan tuloy. Nagising na ang demonyong si Su. Wawasak na ang buong kuta sa bundok. Dahan-dahan akong lumapit kay Susyo. Tamad na itinaas ni Susyo ang mga mata niya at sinulyapan ako. Hindi na ako nangahas gumalaw. Ang dating munting hangal. Ngayon, ang titig niya ay punong-puno ng otoridad. May ngiting puno ng pambobola sa kanyang mukha. Hinila ko ang pulang sinulid na nakatali sa aking pulsuhan. Hangal. Biglang bumigat ang paghina ni Susyo. Sa sobrang takot ni Ezai, paulit-ulit niyang tinutusok ang likod ko. Ay, hindi. Ay. Kamahalan, prinsipe. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nahulog ka mula sa bundok. Pinakain ka namin dahil naawa kami sayo. Kaya hindi ka kinain ng mga mababangis na hayop. Hindi rin namin alam na isa kang prinsipe. Pagkaraan, ituring mo na lang kaming parang hangin, ha? Nasa balikat ko ang buhay ng mga kapatid sa pangkat. Lahat ng iyon ay nakasalalay sa akin. Kinagat ko ang mga ngipin ko. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako sumuko. Hindi naman kayo ang nakapulot sa akin. Nahanap ako ng mga tauhan ko ng araw ding yon. Mahina ang boses ni Susyo. Ni kaunti, hindi siya katulad ng dati. Medyo nakakailang tuloy. Mukhang ganoon nga. Ganoon nga. Iniisip ko pa kung paano ako makapagmumura makapagtatanggol sa sarili ko. Sa di kalayuan, may malaking pangkat ng mga taong paparating. Nang makita nila ang punit-punit na damit ni Susyo, namula ang mga mata ng lalaking nangunguna. Sa isang iglap, namula ang gilid ng kanyang mga mata. Nahuli ako ng dating, opo. Handa akong tumanggap ng parusa mula sa aking Panginoon. Bukod sa damit ni Susyo na butas-butas at pasok ang hangin, ang lalaking nangunguna sa pangkat ay bumunot ng espada at akmang tatagayin ako. Napakatapang naman ng babaeng ito. Naglakas loob siyang maging ganito kawalang galang sa harap ng kamahalan. Bumunot si Ezai ng espada at humarang. Mabangis ang kanyang titig. Sarili niyong prinsipe ang may gusto nito. Noong araw sa aming kuta, nakadikit siya sa aming leader na parang pandikit. Malapit lang ako noon. Nang makita ko ang pisngi ni Susyo, may gumapang na bahid ng pamumula roon. Mahigpit na hinawakan ni Az ang kanyang espada. Sa totoo lang, mukhang hindi na tayo makakalabas ng buhay ngayon. Mga kapatid, protektahan ang ating leader. Makipaglaban tayo sa kanila. Biglang dumilim at pumangit ang mukha ni Susyo. Marahas niyang hinila ang pulang tali sa kamay ko.
Dalhin siya pabalik. Ang iba pang mga tulisan ay ipasok sa tanggapan ng pamahalaan para sa karaniwang parusa. Hindi pala niya ipapapatay ang lahat para burahin ang mga saksi. Matapos matigilan sandali si Ezai, napansin niyang pulang-pula ang mga tainga ni Susyo. Dadalhin mo ang aming leader sa kabisera para gawin siyang prinsesa ng korona mo. Hindi pa nakapagsasalita si Susyo nang sumingit ang kanyang tagasunod sa tabi niya. Masama ang tingin nito sa akin. Siyempre, dadalhin siya pabalik at didisiplinahin ng maayos. Kailan pa nakaranas ang aking Panginoon ng ganitong kahihiyan? Prinsesa ng korona. Karapat-dapat ba siya roon? Ganoon ang ibig mong sabihin, hindi ba? Panginoon. Tahimik ang kagubatan. Walang sinabi si Susyo. Medyo naging alanganin ang paligid. Parang nabasa ni Ezi ang lahat. Nagtawa siya ng malakas habang nakatingala sa langit. Maingat na maingat ako. Nang makita ko ang ekspresyon ni Susyo, unti-unti rin akong nakahinga ng maluwag. Kaya pala, ayaw pala niya akong iwan. Gusto pa niya akong isama pabalik. Pero sa sumunod na sandali, naputol ang tawa ni Ezai. Dahil tumatakbo papalapit si Ermao. May kasama siyang isang lalaking malinis at maayos ang bihis. Lider. Sa daan, nakilala ko ang binatang ito na naligaw. Sakto namang nasa aming kuta. Isang ginoong hindi marunong bumasa o sumulat. Ngumingiti siya na parang hangal. Bigla kong naisip na nakakatakot pala ang malamig na hangin sa bundok. Ang mukha ni Susyo. Kasing itim na ng ilalim ng kawali. Umalis na si Susyo. At isinama pa niya ang lahat ng kapatid ko. Kasama na roon ang naligaw na iskolar na pinauwi ni Ermao. Isang tulisan sa bundok. Kahit patayin ko siya, madudumihan lang ang kamay ko. Wasakin ang kuta sa bundok na ito. Hayaan siyang mabuhay o mamatay ayon sa kapalaran niya. Kapag may narinig akong kahit katiting na chismis tungkol sa iyo at sa akin, hindi na ako muling magpapakita sa iyo. Sa galit niya, itinuro niya ang lalaking iyon na nag-ayos ng sarili. Kapag nalaman kong muli kang basta nagpapapasok ng mga estrangherong lalaki, hindi na kita papansinin kailanman. Ang dating masigla at maingay na kagubatan. Ngayon, ako na lang ang natitira. Talagang karapat-dapat maging prinsipe si Susyo. Napakahusay niya talaga. Alam niya kung paano pasukuin ang puso ng tao. Wala nang kahit isang taong nasa tabi ko. Ang tanging magagawa ko ay pigilan ang mga luha ko. Habang ako mismo ang nagsisiga para magluto. Pinupunasan ko ang aking mukha. Kung alam ko lang 3 buwan na ang nakalipas. Nang matagpuan at maiuwi siya ni Ermao, hindi sana ako agad nahulog sa kanya. Noon, akala ko isa lang siyang hangal. Baka itinapon siya ng kung sino. Sakto namang kailangan ko ng kasama. Kaya sa kabutihang loob ko, pinatuloy ko siya. Tinawag namin ang isa't isa na magkapatid. At nagtulungan kami sa loob ng kuta. Pinangalanan ko siyang Ayu. Ang mga kapatid na lalaki sa kuta. Tinatawag siyang Kuya Ayu. Namumula siya sa tuwing sumasagot. Iba siya sa iba pang pangit na kapatid sa kuta. Si Susyo. Ang pinakamakisig na lalaking nakita ko. Kasing kinis ng tokwa ang mukha niya. At napakabait din ng ugali niya. 3 buwan kaming magkasama araw at gabi. Unti-unting lumalim ang aming damdamin. At lalo rin siyang naging malagkit sa akin. Araw-araw, naghihintay na siya sa tapat ng pinto ko bago pa dumilim. Habang kinakain ko ang sarili kong inihaw na kuneho, hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong magsimulang muli. Hindi na kita pipiliing maging pinunang asawa ng kuta. Gusto ko ang mga kapatid ko. Nakakawala ng bait ang kagandahan. Habang kumakain ako, iniisip ko kung ano ang gagawin ko sa hinaharap. Bigla kong narinig ang yabag ng isang pangkat ng tao. Ibinaba ko ang kuneho. At hinawakan ng kutsilyo. Biglang kumabog ang dibdib ko. Hindi kaya si Susyo ito? Nagsisi na naman ba siya? Nagpadala siya ng mga tauhan para patahimikin ako. Ngunit ang bumaba mula sa karwahe ay isang matandang babaeng puting-puti na ang buhok. Pagkakita niya sa akin, agad siyang napaiyak. Diyos ko! Eru! Kawawa kong anak. Sa wakas, natagpuan ko rin ang anak mo. Nabigo ang plano ni Susyo na iwan ako sa bundok. Dahil napakaganda talaga ng kapalaran ko. Kakasalis lang niya. At dumating naman ang lola ko para hanapin ang nawawala niyang kamag-anak. Hinawakan niya ang kamay ko habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang mukha ng matandang ginang ay may ilang pagkakahawig niya sa akin. Mabuti kang bata. Napakarami mong pinagdaanan sa mga taong ito. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. At hindi na niya maituloy ang pagsasalita. Dahil 3 taon kanyang hinanap. Namumuno pa talaga ako sa bundok. Masagana ang naging buhay ko. Hindi naman masasabing mahirap. Sa labas ng bundok ay nasasakupan ng imperyo. Doon umaasa sa isa't isa ang mga sawing palad na tulad namin. Mula sa kwento ng matanda, nalaman ko rin ang tungkol sa unang bahagi ng buhay ko. Ang lolo ko ay ang dakilang guro ng imperyo. Dapat sanang ipakasal ang anak niya sa isang pamilyang kapantay nila. Pero umibig siya sa isang batang utusan sa kwadra at tumakas kasama nito. Sa mga alaala ko, lagi raw nag-aaway ang nanay at tatay ko.
Kung ano ang pinag-awayan nila. Hindi ko na maalala. Ang naaalala ko lang ay ang sira-sirang bakuran. At ang hagulgol ng isang babaeng tuluyang gumuho. Dinaglaon, sumiklab ang salot. Namatay sina itay at inay na magkayakap habang nagtatalo. Mula nang mag-anim na taong gulang ako. Para lang may maipanglaman sa sikmura. Gumala ako kasama ang isang palaboy na manlilibang. Nagtatanghal kami sa bawat lansangan. Hanggang sa mamatay siya noong 18 ako. Hindi sinasadyang napadpad ako sa kailaliman ng kabundukan. Gamit ang mga kasanayang natutuhan ko sa paglipas ng mga taon. Pinangunahan ko ang grupong ito ng mga kapus palad na wala nang malapitan. Dito kami nagtayo ng tahanan sa bundok. At ako ang hinirang nilang pinuno. Sa labas. Hindi ka na pwedeng maghari-harian. Tapos na ang paghahari mo bilang reyna ng bundok. Pagbalik mo sa mansyon. Pag-aralan mong mabuti ang mga tuntunin ng kagandahang asal. Ipinahayag na ng lolo mo sa buong mundo. Na ikaw ang apo niyang babae na matagal na inalagaan sa labas dahil sa karamdaman. Sa pamamagitan ko. Parang ibang tao ang tinitingnan ni Lola. Pigil niya ang mga luha. Kapag natuto ka ng magtimpi sa ugali mo, hahanapan ka ni Lola ng marangal na mapapangasawa. Mahirap palang aralin ang mga alituntunin. Mas nakakapagod pa kaysa mamuno sa bundok. Hindi na ako pwedeng tumakbo sa buong bundok na nakasuot ng maginhawang damit ng lalaki. Sa bigat ng mga alahas sa ulo ko, parang lumulutang na ang mga paa ko. Kailangan pang pigilan ang boses kapag nagsasalita. Kapag napalakas ang tawa. Papaluin agad ang palad ko. Ayokong maging isang dalagang mahinhinang marangal na angkan. Gusto kong maging reyna ng sarili kong bundok. Pero nang makita kong tumingin sa akin ang dalawang matanda. May bahid ng luha sa kanilang mga mata. Hindi ko pa rin sila kayang bigin. Hindi ko kayang maging kasing tigas ng puso ng nanay ko. Sa mga nakaraang buwan, napakahusay ng ginawa mo. Kakahanap lang ni Lola ng magandang mapapangasawa para sa iyo. Magkapatid sa ama ang ika-6 na prinsipe at ang prinsipe ng korona. Kapag naging emperador ang prinsipe ng korona, magiging prinsipe ng kalayaan naman kayo. Hinila ako ni Lola palapit sa kanya. At inilabas ang isang larawan para ipakita sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Umiling ako na parang tambol na tinatamaan ng alon. Ayoko. Hindi ako magpapakasal. Lalo na sa isang mahalika. Ang taong nasa larawan ay kamukha ni Susyo. Mga 7 bahagi ang pagkakahawig. Malinaw pa rin sa alaala ko ang banta niya. Parang kahapon lang. Hindi na ako nangangahas na magpakitang gilas sa harap niya. Nataranta si Lola. Sa buong kabisera. Bihira ang lalaking marangal at mahusay sa lahat ng aspeto. Bukas ang kaarawan ng lolo mo. At kapag nakita mo siya ng harapan, siguradong mahuhulog agad ang loob mo. Kinabukasan. Habang walang tigil si Lola sa pagpuri kay Subaijing, ang ika-6 na prinsipe. Itinaas naman niya ang kamay at itinuro ito sa akin. Nasa pangunahing upuan ng lolo ko. Sa gitna ng napakaraming maringal na bisita. Nakita ko si Subaijing. Hindi siya gaanong naiba sa larawan. Kung ikukumpara kay Susyo, mas malumanay ang kanyang mga katangian. May bakas pa ng bilugang pisngi ng isang bata. Kaya lalo siyang mukhang inosente. Ang batang si Prinsipe Subaijing. Mula pagkabata ay mahilig ng maglaro. Bagay na bagay yun sa'yo. Sandali. Pananatilihin siya rito ng lolo mo sa ina. Magkakilala muna kayong dalawa ng sarilinan. Patuloy pa rin nagsasalita si Lola. Ngunit ang tingin ko ay kusang napunta kay Susyo. 3 o 4 na buwan lang kaming hindi nagkita. Pero parang pumayat siya. Mas matulis na rin ang kanyang baba. Mas litaw na ang mga katangian ng kanyang mukha. At mas gwapo rin siya. Hindi nakakagulat, siya ang napili ko. Sa dami ng mga lalaki, siya lang ang namumukod tangi. Pinupuri ko pa ang sarili kong mahusay na panlasa. Nang mapansin kong si Susyo, ay biglang tila may naramdamang anuman. Lumingon siya. At nagkatitigan kaming dalawa. Biglang sumikip ang mga balintataw ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ko. At tumakbo ako habang hawak ang saya ko. May narinig akong mga yabag sa likuran ko. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko. Lin Jinyaw. Tumayo ka. Hayaan mong ako ang tumayo. Si Susu ay parang multong humahabol sa buhay ko. Sa gulat, kung saan-saan ako tumakbo hanggang sa makapasok sa likod na hardin. May isang batang utusan na nagpapakain ng isda at nakita akong paparating. Kumulot ang noo niya at hinila ako. Binibini. Kapag nakita ka ng tagapagturong yaya, na muli kang nagkakandara pa sa pagtakbo, papatirin niya ang palad mo. Lalong lumalapit ang mga yabag sa likuran ko. Napakagat ako sa labi at hinubad ang balabal sa katawan ko. Ipinatong ko iyon sa kanya. Kapag may magtanong sa iyo mamaya, sabihin mo na ikaw lamang ang narito sa likod na hardin. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Paglingon ko, nakakita ako ng isang silid at agad akong pumasok. Sa likod ng papel na bintana, nakita kong hinal na hinahabol ako ni Susyo. Sa takot ng batang utusan, nanghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa lupa ng may malakas na kalabog. Kamahalan ng prinsipe. Nakatitig si Susyo sa balabal niya. Hindi mabasa sa mukha niya ang kanyang damdamin. Humihinal lamang siya ng malalim.
Matapos ang mahabang sandali, nagsalita siya. Ikaw lamang ang nasa likod na hardin na ito. Nanginginig ang mga kamay ng batang utusan. Kinuha niya ang pagkain ng mga isda. Nagpapakain po ako ng mga isda rito. Mahina kong tila narinig. Na may sinabi si Susyo. Napakahina ng kanyang boses. Kaya hindi ko talaga naintindihan. Muli kong pinagmasdan ang mukha ng lalaki ng ilang sandali. Tumalikod siya. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang likuran. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Nakaramdam ako ng bahagyang pangungulila. Tulad ng inaasahan, pinanatili nga ni Lola si Subaijing. Tinitigan ko ang lalaking nasa harapan ko. At hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa sobrang pagkailang. Ngunit siya ang unang nagsalita. Binibining Lin. Hindi ko inakalang narito ka. Napakurap ako. Naaalala ko. Parang hindi ko pa siya nakita kailanman. Bahagyang kumislap ang mga mata ng lalaki. Puno ng mga larawan mo ang silid aklatan ng kuya ko. Matagal ka na niyang hinahanap. Ikaw ang iniibig ng kuya niya. Bakit mo siya pakakasalan? May sama ng loob ako na hindi ko masabi. Para kay Susyo, ako ang babaeng iniibig niya. Kung ano-ano ang ginawa ko sa kanya noon. At bumalik na siya para gumanti sa akin. Mabuti na lang at isinama ako ng lolo ko. Kung hindi, ngayon ay. Malamang ay pinalayas na niya ako sa kabisera. Sa mga nakaraang buwan sa panaginip ko. Lagi kong naaalala ang mga araw namin ni Susyo sa bundok Bangsing. Noon, wala pa akong alam sa tamang asal. Mahilig ko siyang asarin. Namumula ang mga mata niya habang nakatingin sa akin na parang api-api. Ang mga larawang iyon ay hindi pala dahil nami-miss niya ako. Kundi mga paunawa para mahanap ako. Mamaya, sasabihin ko kay lolo na. Hindi kita gusto. Yeye. Huwag na huwag mong babanggitin ang tungkol sa prinsipe. At huwag mo ring banggitin ang kuya mo. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ganoon ang relasyon namin na iniisip mo. Ituring mo na lang na hindi mo ako nakita. Magagalit siya kapag nalaman niya. Ilang segundo niya akong tinitigan. Lalong tumindi ang interes sa mga mata ni Subaijing. Lalo itong naging matindi. Kung gayon, ikaw ang babaeng iniibig ng kuya ko. Hindi na ako magsasalita. Sa halip natawa siya. Ayos lang. Sabay tayong pumunta sa labas ng tarangkahan. Lumapit sa amin si Lola. Nakatingin siya sa akin ng may pananabik. Ano naman? Sasabihin ko pa lang sana na hindi maaari. Ngunit sa tabi ko, si Subaijing. Ang unang nagsalita. Ginang. Sa unang pagkikita pa lamang namin ni Binibining Lin, nahulog na ang loob ko sa kanya. Kung wala pong tutol si Binibining Lin. Bukas. Magtutungo ako sa emperador upang ihain ang kahilingan kong pakasalan siya. Nanlaki ang mga mata ko. Ano ba ang balak ng batang ito? Hanggang sa makarating kami sa tarangkahan ng mansyon. Nakangiting binigyan kami ni Lola ng oras para makapag-usap. Doon ko siya hinila sa isang tabi. Hindi dahil sa kahit ano. Kundi dahil kailangan kong inisin si Susyo. Talagang gagawin ko yon. Ikaw ang babaeng iniibig ni Susyo. Kung gayon, kamag-anak ko rin ikaw. Tumawa si Subaijing na parang isang kontrabida. Mula pagkabata, lagi niya akong napapangibabawan. 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Pero araw-araw niya pa rin akong pinamamahalaan. Kahit ang gusto kong pakasalan ang babaeng mahal ko. Pinipigilan pa rin niya. Nakatingin ako sa kanya habang naggangalit siya sa galit. Kung gayon, pakakasalan ko ang babaeng mahal niya. Papatayin ko siya sa inis. Tahimik ko siyang itinama. Ako ang kaaway niya. At ayaw kong magpakasal sa'yo. Ayos lang kahit kaaway. Bilang kaaway, araw-araw kitang dadalhin sa harap niya para asarin siya. Sabay natin siyang inisin. Papatay natin siya sa inis. Ayaw kong magpakasal sa'yo. Kung gayon, sasabihin ko ngayon kay Susyo. Nasa mansyon ka ng dakilang guro. Sa buong mundo maliban sa akin. Walang magtatanggol sa'yo. Napasinghap ako sa lamig. Tunay ngang kapatid ka ni Susyo. Pareho kayong tuso at malalim mag-isip. Hindi pa nga nailalabas ang kautusan para sa kasal. Subaijing. At sabik na sabik mo na akong isinama sa piging sa palasyo. Sadyang pinili pa niyang maupo sa tapat ni Susyo. Ilang araw na naman kaming hindi nagkita. Napansin kong mas lalo pang umitim ang mga bilog sa ilalim ng mga mata ni Susyo. Nakahukot ang ulo niya habang nakatitig sa kopita. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Nang iangat niya ang tingin. Awkward akong ngumiti sa kanya. Natigilan na lamang si Susyo. Walang kurap siyang nakatitig sa akin. Lumapit ka sa akin. Biglang umalingaw sa tabi ng aking tainga. Ang tinig ni Subaijing. Agad kong inalis ang tingin ko. Pagtingala ko sa kanya. May kumikislap na saya ng paghihiganti sa mga mata ni Subaijing. Tingnan mo. Sa sobrang galit ng kuya ko, nanginginig na ang mga kamay niya. Lumingon ako para tingnan. At nakita kong totoong bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Susyo. Matalim ang titig niya sa akin. At medyo kinilabutan ako. Inilapag sa harap ko ang isang piraso ng cake. Nakasandal si Subaijing sa isang kamay habang nakatingin sa akin. Siguro akala ng kuya ko ay naparito ka para hanapin siya. Ang titig na yon. Nang sandaling kunin ko ang cake. May biglang umalingaw na malutong na basag mula sa harapan. Sabay kaming nag-angat ng ulo ni Subaijing.
Nabiyak ang kupitang salamin. At naghiwa ng mga daliri niya ang mga bubog. Umalinggaw ang matinis na sigaw ng batang eunuko sa tabi ni Susyo. Dahil dito, napalingon ang lahat. Muli kong ibinalik ang tingin ko. Sa takot, natapos ko ang salu-salo sa palasyo. Hindi man lamang ako nangahas mag-angat ng ulo. Samantala, tuwang-tuwa si Subaijing sa tabi ko. Panay ang lapit niya sa aking tainga. Para ibalita ng Lev ang kalagayan ng kuya niya. Tingnan mo ang kuya ko. Nag-iba na ang kulay ng mukha niya. Ay naku. Ang dami na niyang dugong nawala. Nakatingin sa ating dalawa ang kuya ko. Parang malapit na siyang umiyak. Namumula ang mga mata niya. Ramdam ko ang malamig na titig. Natila kutsilyong. Humihiwa sa katawan ko. Sa wakas, natapos din ang salu-salo sa palasyo. Iniwan ko si Subaijing. At tumakbo patungo sa aking karwahe. Kahit sinabi niyang poprotektahan niya ako. Prinsipe tagapagmana ang kuya niya. Isa lamang siyang prinsipe. Sa loob ng palasyong ito. Malinaw na mas malakas ang kapangyarihan ni Susyo. Biglang kumirot ang aking pulsuhan. Gulat akong lumingon. Tahimik lamang akong tinitigan ni Susyo. Sa kanyang mga mata ay tila may lawa ng patay na tubig. Ngunit nang titigan ko siyang mabuti. Parang hindi pala ganoon kapayapa ang mga yon. Hindi ko inakalang. Matapos kitang hanapin ng napakatagal. Ay makikita kitang nasa ilalim mismo ng aking mga mata. Lin Jinyaw. Talagang ginawa mong mahirap ang paghahanap sa'yo. Walang anumang alon sa kanyang mukha. Ngunit nakita ko ang mga ugat sa kanyang sentido. Na kumakabog ng malakas. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. At hindi rin kita kilala. Itinaas ko ang kamay ko at sinubukang kumawala. Sa maliwanag na araw pa talaga. Kung makapanghawak ka sa akin, akala mo kung sino ka. Hindi maganda para sa pangalan nating dalawa yan. Parang natawa sa galit si Susyo sa sinabi ko. Napakaganda ng ngiti ni Susyo. Dati kapag ngumingiti siya. Para siyang isang inosenteng hangal. Pero ngayon, napalunok ako. Nanginig ang batok ko sa tawa niya. Iniangat niya ang kamay at hinaplos ang batok ko. Gusto ko sanang harangan ang kamay niya. Pero nahawakan pa rin niya ang bahaging iyon ng balat ko. Alam ko kung ano ang naroon. Isang matingkad na pulang nunal. Si Susu pa ang nakatuklas niyan. Noon, natutulog siya sa tabi ko. Hindi sinasadya na hawakan niya ang bahaging iyon. Pero tuwang-tuwa siya roon. Tuwing tahimik ang paligid. Mahilig siyang pisilin ang batok ko. At haplus-haplusin ang maliit na nunal. Talagang walang tigil ang pang-aasar niya. Kung gayon, bakit hindi mo inisip ang reputasyon mo sa lahat ng ginawa mo noon? Malamig at nagbabala ang tinig ni Susyo. Mukhang hindi na niya kayang magkunwari. Sinimulan kong hilahin si Subaijing. Ano ba ang gusto mo? Hindi mo ako maaaring apihin. Humingi na si Subaijing sa emperador ng basbas para sa kasal. Alam ba ng kapatid ko ang relasyon natin? Akala mo ba alam na niya? At hihingi pa rin siya ng basbas para sa kasal. Tinitigan niya ako ng matalim. Mabigat at madilim ang kanyang mukha. Gusto mo pa ring mag-asawa? Hindi pa tapos ang mga dapat nating ayusin. Alam ko naman. Kamahalan kong kuya. Sa biglang tinig, napatalon ako sa bulat. Mabilis ding lumingon si Susyo. Gulat na nga ako kay Susyo. May bigla pang lumitaw na tinig ni Subaijing. Muntik na akong mapaluhod sa sahig. Masayang masaya si Subaijing. Hindi ko alam kung kailan siya dumating. Nakasandal siya sa pader sa tabi. Kamahalan kong kuya. Bitawan mo ang mapapangasawa ko. Para akong nakakita ng tagapagligtas. Sa mga mata ko, tila nagliliwanag si Subaijing. Wala siyang ipinagkaiba sa isang bodhisattva na dumating upang magligtas. Pati ang mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang labi. Tila lalo kong nakitang kaibig-ibig. Lalong idiniin ni Susyo ang mga daliri sa pulso ko. Nadagdagan pa ng 2 ulit ang higpit. Subaijing. Iniisip mo bang? Hindi ko kayang durugin ang babaeng iyon na umaarte sa entablado. Ang dating nakangiting si Subaijing ay biglang nawalan ng gana. Sinabi ko na sayo. Hindi siya ordinaryong artista. Sa takot, nanlaki ang mga mata ko. Hindi ba, kuya? Hindi mo rin naman sinabi. Hindi mo sinabi na ang babaeng ayaw mong pakasalan ko ay isang artista. Akala ko. Naloko ako ni Subaijing. Sa itsura niyang balisa at kaawa-awa. Malinaw na hindi niya kayang ipagtanggol kahit ang sarili niya. Sinadya lang niyang inisin si Susyo gamit ako. Habang nagtatalo silang dalawa, palihim akong nagtangkang tumakas. Pero ang pulso ko ay mahigpit pa ring hawak ni Susyo. Ikaw ang nagsabi na kapag nauna akong nagpakasal bilang pangunahing asawa, papayagan mong dalhin ko si Lingling sa ating tahanan. Nakahanap na ako ngayon ng angkop na mapapangasawa. Ikaw talagang walang hiya, Subaijing. Itinaas niya ang kamay at itinuro ako. Muling sumakit ang pulso ko sa pagkakahawak niya. Lumingon ako. Malamlam at mabigat ang mukha ni Susyo. Malamlam at mabigat ang kanyang mukha. Ang apo sa tuhod ni Dakilang Guro Liu. Sumang-ayon na si Dakilang Guro Liu na ipakasal siya sa akin.
Mamaya, sasangguni ako sa emperador tungkol sa kasal at agad. Ang mga susunod na salita ay hindi ko na narinig. Dahil kay Susyu, hinila niya ako palayo. Marahang hinahawi ng hangin ang buhok ng nasa unahan. Hawak ni Susyu ang kamay ko. At napakabilis niyang maglakad. Ang apo ni dakilang Guro Liu. Sabi ko na nga ba, bakit kahit halughugin ko ang buong bundok Bangsing ay hindi kita makita? Nasa ilalim ka pala ng talukap ng mga mata ko. Walang pasok ngayon si Lolo. Hinila ako ni Susyu hanggang sa makapasok kami sa mansyon. At pumasok na naman kami sa silid-aklatan ni Lolo. Kamahalan, ito po ay. Nakita ko si Susyu na madilim ang mukha. Tumingin pa siya sa akin na nasa likuran niya, halatang kinakabahan. Biglang kumunot ang noo ni Lolo. Hindi ba sumama ka sa ika-6 na prinsipe sa salo sa palasyo? Mas mabuti sanang huwag na lang pag-usapan. Pero nang mabanggit si Su Baijing, parang naglalabas ng apoy ang mga mata ni Susyu. Muntik nang sumiklab. Dakilang Guro Liu. Narinig kong pinag-usapan kamakailan ang pagpapakasal ni Binibining Lin sa ika-6 na prinsipe. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang ugali nito. Nagpapadala na agad kayo ng kasal, ganoon ba kabilis? Nagmamadaling pumasok si Lola. Nang makita ang ganitong eksena, namuti ang kanyang mukha. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Nauutal siya. Tumpak na tumpak po ang sinabi ninyo, kamahalan. Medyo pasaway lang talaga si Jinyaw. Itinago namin ang katotohanan. Hindi talaga bagay kay Jinyaw ang ika-6 na prinsipe. Huminahon po kayo. Lumingon ako kay Lola. Baka isipin niyang dati akong isang tulisan sa bundok. At natuklasan na yon ni Susyu. Kawawa naman ang pagkataranta ng matanda. Medyo naawa ako sa kanya. Hindi rin inakala ni Lolo na ganito kabilis mabubunyag ang lahat. Ang kanyang matandang mukha. Namula sa hiya. Totoo, hindi talaga sila bagay. Pagkasabi ko nito, biglang nanginig ang balbas ni Lolo. Parang may muntik na siyang masambit. Sa sumunod na segundo, si Susyu ay parang binubuksan ang isang kahon ng mga butil. At sunod-sunod na ibinulalas ang mga salita. Pasaway at malikot na si Su Baijing mula pa pagkabata. Hindi rin nagsikap sa pag-aaral. Madalas niyang galitin si dakilang guro hanggang gusto na nitong paluin ang kanyang palad. Natigilan si Lolo at hindi makapagsalita. Natahimik ang buong silid. Hindi alam ni Susyu kung anong palabas na naman ito. Noong 7 taong gulang siya, nagdala siya ng ahas sa paaralan. Noong 11 taong gulang naman siya, pinarusahan dahil hindi maisaulo ang mga aklat. Ngayon, wala na siyang ibang alam kundi manggulo. Maghapon lang gumagala at nagpapakasaya. Napangiwi ako. Kung narito si Su Baijing, baka sumabog na naman ang lahat. Kaya bago pumili ng mapapangasawa para sa apo, dapat munang tingnan kung bagay ba sila. Hindi yung basta na lang pinagkakasundo. Ngayon lang napansin ni Lola. Nahawak pa rin ni Susyu ang aking pulsuhan. Napasinghap siya. Kamahalan. Ang ibig po ba ninyong sabihin na hindi karapat-dapat ang ika-6 na prinsipe sa amin, Jinyaw? Bumigat ang katahimikan sa paligid. Sandaling natigilan si Susyu. At hindi alam kung paano sasagot. Pinanood ko siyang pigilan ang sarili habang lalong namumula ang mukha niya. Sinamantala ko ang pagkakataon para kumawala sa pagkakahawak niya. Sinasabi ko lang na hindi sila bagay. Hindi rin naman siya ganoon kabait. Kumunot ang noo ni Susyu. Yumuko siya at tinitigan ang bakanting palad niya. Walang mabasang emosyon sa kanyang tinig. Tuluyan nang natulala si Lola. Noon, para bang gusto ng prinsipe ang dalagang mahal niya. Pero ngayon, parang hindi na ganoon. Ang yasa silid aklatan. Napakailang, halos hindi makahinga. Ilang sandaling na nahimik si Lolo. Bago siya nagtanong. Ano naman kaya ang inaakala ng prinsipe? Na magiging bagay sa aking apo. Siyempre, dapat isang taong kilala namin. Mas mabuti kung estudyante ng dakilang guro. At alam ang buong pagkatao at asal niya. Mahusay sa panitikan at pakikipaglaban. Matalino at madiskarte. At hindi rin maaaring pangit ang mukha. Lalo na ang pinagmula ng pamilya. Dapat marangal upang maprotektahan siya. Kung wala pang asawa, mas mainam. Ang dugong mahalika ay hindi rin masama. Nakuha ko na ang ibig mong sabihin. Susyu, salot ka talaga. Ayon sa sarili niyang mga kondisyon. At heto pa talaga siya. Naalala ko tuloy ang 12 ng kapatid ko. Lahat sila ay ipinakulong niya, buhay man o patay ay walang nakaalam. Agad kong nahulaan ang pakay niya. Gusto niyang ipakasal ako sa kanya. At dahan-dahan akong disiplinahin. Napaka mapagkimkim talaga ng lalaking ito. Noon, ginawa ko siyang alagang asawa sa kuta. Ngayon, gusto niyang gumanti sa parehong paraan. May ganito bang klaseng tao sa mga estudyante ko? Hindi pa alam ng matanda na hinihila siya sa ilong. Habang hinihimas ang bigot niya. At sinusuri sa isip ang lahat ng estudyante niya. Kaya dali-dali kong pinutol ang malalim niyang pag-isip. Lolo. Sa palagay ko, napakabuti ng ika-6 na prinsipe. Mas mabuting ipakasal ako sa hangal na si Su Baijing. Kaysa hayaan si Susyu na kontrolin ako araw-araw. Tutal, ginamit niya muna akong panangga. Hindi naman masamang isama ko siya para magsilbing panangga ko ngayon.
Ngunit pagkasabi ko pa lamang noon, ang buong silid aklatan ay tila binalot ng hamog na nagyelo. Napakalamig ng atmosfera. Tiningnan ako ni Susyo mula sa gilid ng mata niya. Ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Taglay pa rin niya ang mukhang ito. Habang mahiyaing nilalandi ako sa tabi ko. Pero ngayon, ni hindi ko siya magawang tingnan. Ulitin mo nga. Para bang pilit na inilabas ang mga salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sa dami ng taon kong pag-alagala at pagtatanong kung saan-saan. Matagal ko nang nahasa ang pakiramdam sa panganib. Kaya takbo agad ako. Parang susundan ako ni Susyo. Ngunit pinigilan siya ni Lolo. At naghintay ako hanggang makalabas ng mansyon ang kanyang karwahe. Bago ako dahan-dahang sumunod. Papunta sa silid aklatan ni Lolo. Nakaupo ang matanda sa harap ng mesa. At bahagyang itinaas ang talukap ng mata nang makita ako. Magsalita ka. Napangisi ako at 2 beses na tumawa. Paano ko ba napukaw ang atensyon ng prinsipe? Sabihin na lang nating hindi pagkakaunawaan. Hindi na nagtanong pa si Lolo. At naghulog na lamang siya ng isang nakakagulat na balita. Sapat na. Kung tunay na nagmamahalan kayo ng prinsipe. Mag-isip ako ng paraan. Inilabas na ni Lolo ang talaan ng kanyang mga estudyante. Bagaman isa lamang akong dakilang guro. At limitado ang aking kapangyarihan. Marami akong naging estudyante sa buong kaharian. Talagang ipapantay kita sa prinsipe. Kahit may kapansanan siya. Bagay pa rin siya sa'yo. Umiling ako na parang laruan na pinapadyak ng hangin. Hindi, Lolo. Parang may nabasag sa labas ng bintana. Ayokong ipakasal kay Susyo. Hindi ko siya gusto. Hindi niyo ako pwedeng ipakasal sa kanya, Lolo. Gusto ko pa sanang mabuhay ng maayos para maalagaan kayo hanggang sa huli, Lolo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo. Anong kalokohan na naman ang sinasabi mo? Kung ayaw mo, edi huwag. Ano ba iyang tungkol sa buhay at kamatayan? Baka ikaw pa ang ikamatay ko sa inis balang araw. Sumimangot ako at tumahimik. Makalipas ang mahabang sandali. Muli siyang nagsalita. Talaga bang ayaw mo? Talaga. Hinding-hindi ako magpapakasal sa kamahalan, ang prinsipe. Muling umalingaw-ngaw mula sa labas ang tunog ng pagkabasag. Lumingon ako para tumingin. Kumaway si Lolo. Lumabas ka na. Tahimik at walang tao ang maliit na bakuran. Habang naglalakad ako, napakamot ako sa ulo. May isang dalagang nagmamadaling lumapit. Kamahalan, narito na po ang chestnut cake na ipinahanap niyo. Tumingin siya sa paligid. Mukha siyang nagtataka. Binibining bu. Nasaan po ang kamahalan? Sinundan ko ang kilos niya at tumingin din sa paligid. Wala ni isang tao. Kakaiba naman. Hindi ba sinabi niyang magbalot ng isang chestnut cake para iuwi? Umalis ang dalaga habang may ibinubulong sa sarili. Tumingala ako sa buwan na dahan-dahang umaakyat sa kalangitan. Sa likod ng matataas na pader at pulang bubong. Nakakulong ang maliit na mundong ito. Ayaw na ayaw kong manatili sa kabisera. Pero kapag umalis ako rito, saan naman ako pupunta? Noon, lagi kong pinagtitripan si Susyo. Na para bang isa siyang batang laruan. Kahit hindi ko naman siya sinasaktan o pinapagalitan. Hindi pa rin yon magandang asal. Napakabastos ko talaga noon. Lagi ko siyang pinagkakatuwaan. Pinagsusuot ko pa siya ng mga damit na hindi bagay sa panahon. Kapag naaalala ko ngayon, gusto kong ibaon ang mukha ko sa hiya. May nakakakita sa bawat ginagawa ng tao at ang langit ang saksi. Ito na nga ang karma ko. Sa tuwing aalis ako ngayon sa kabisera. Baka agad akong hulihin at ibalik ni Susyo. Hindi na muling binanggit ni Lolo ang pagpapakasal ko kay Subaijing. Kaya hindi rin niya binanggit si Susyo. Masaya akong namuhay ng walang iniintindi. Buong araw akong nagpapakain ng isda at ng aasar ng mga aso sa mansyon. Hanggang makalipas ang 5 araw. Dahil wala akong magawa, nagpunta ako sa palengke. Kumakain ako ng minatamis na prutas sa patpat. Isang kaakit-akit na babae. Ang humarang sa daan ko. Ikaw si Lin Jinyaw. Masyadong makapal ang pulbos sa mukha niya. At hindi rin siya marunong makipag-usap ng maayos. Napakamot ako sa ulo. Bakit parang lahat na lang ay nakakakilala sa akin? Noong ako pa ang pinuno ng mga tulisan sa bundok. Kaunti lang ang nakakakilala sa akin. Bakit ngayon, bilang isang binibini, sikat na sikat ako? Hindi siya nagpakita ng paggalang. Kaya hindi ko rin siya pinagbigyan. Sino ka ba? Ako ang minamahal ni Subaijing. Hindi ba niya nabanggit sa iyo ang tungkol sa akin? Marangal at mahinahon. Hindi gaya ng paglalarawan ng kuya niya. Habang kinakagat ko ang minatamis na prutas. Pumikit ako ng bahagya. Matapos kong suriin ang babaeng mayabang at palaban sa harapan ko. Nakabuo ako ng konklusyon. Kahit mapaghiganti si Susyo, mas maayos pa rin talaga siyang kausap kaysa kay Subaijing. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, tinitigan lang niya ito ng may pang-insulto. Nagagalit na ang babae. Iniunat niya ang kamay at inagaw ang candy sa bibig ko. Pagkatapos, buong lakas niya itong ibinagsak sa lupa. Kinakausap kita. Kung isa kang matinong binibini, dapat alam mo na,
Na ako ang nasa puso ni Subaijing. Walang magandang kinabukasan ang pagpapakasal sa lalaking hindi ka mahal. Wala kang mapapalaroon. Buong lakas niyang tinapakan ang candy. Sa tingin ko, sumabog na ang utak niya. Magkapareha talaga silang mga hangal ni Subaijing. Pero ngayon, habang nakatingin ako sa lupang ito, at sa candy na isang kagat lang ang nabawas. Sa sobrang inis, sumasakit ang dibdib ko. Suot ko pa naman ang mahaba kong palda. Hindi talaga madaling makipagsuntukan. Pero mahusay din akong manakit sa tamang lugar. Kaya tinusok ko ang pinakamasakit niyang punto. Pero gusto ko talaga si Beijing. Talagang magpapakasal ako sa kanya. Ano naman ang magagawa niya? Sa ilalim ng mga paa mismo ng anak ng langit. Maglalakas loob ba siyang paboran ang kerida at apihin ang asawa? Kapag babae ang nanliligaw sa lalaki, kaunting lambing lang ang pagitan. Sa ganda kong ito, mahulog man siya sa paghanga. O magkagusto sa akin. Hanggang saan ba siya makapagtitiis? Nang hindi nahuhulog ang loob sa akin. Habang pinagmamasdan ko siyang nanginginig sa galit. Nakangisi ako ng may panunukso. Araw-araw ko siyang bubuhusan ng pagmamahal. Kakayanin ba niya yon? Saka pa lang kami magiging tunay na mag-asawa. At bibigyan ko pa siya ng anak. Pero hindi ko na nasabi ang kasunod. Namutla ang nakangisi kong labi. At tumakbo ako ng buong bilis. Ilang araw akong hindi nangahas lumabas. Pagkalabas ko pa lang, bakit agad akong nahuli ni Susyo? Napapaurong ako sa sulok ng karwahe, parang iyak pero walang mailabas na luha. Mukhang napakasama ng timpla ni Susyo. Sa galit, parang naging berde ang mukha niya. Pero may bahid pa rin ng ngiti sa gilid ng labi niya. Babaeng hati ang puso. Ang pag-ibig. Nasasabi mo ba yan sa kahit sino? Napilitan akong tumawa ng 2 beses. Pero hindi ako balak palampasin ni Susyo. Hinila niya ako mula sa sulok ng karwahe. Ang apoy sa mga mata niya ay muntik nang tumusta sa akin ng buhay. Ilang beses mo palang nakita si Subaijing. Pero naplano mo na pati ang mga magiging anak ninyo. Ganoon ba talaga, basta malinis ang mukha, gusto mo na? Kahit sino ba ay pwedeng pumalit sa akin bilang kapareha mo? Parang pilit na piniga palabas ang bawat salita niya. Napalunok ako. Mahina akong nangatwiran. Diyos ko naman. Gusto ko lang naman inisin ang babaeng iyon. Kaya ko siya pinapunta kay Subaijing para manggulo. Hindi ako magpapakasal kay Subaijing. Hindi talaga kami bagay. Kung magpapakasal man ako sa'yo. Lalong gumanda ang kutis ni Susyo. Pumikit siya ng bahagya habang tinitingnan ako. Magpatuloy ka. Sino ang gusto mong makasama sa mga darating na araw? Napakalapit ng mukha niya. Napakalapit na sa pintig ng puso ko. Bigla itong lumaktaw ng kalahating kumpas. Ang biglang sumagi sa isip ko ay ang pangalan ni Susyo. Sa takot, bahagya akong napaurong. Lumayo ka sa akin. Wala namang iba. Ayokong magkaanak. Bumaba ang tingin ni Susyo sa aking katawan. Pagkaraan ng mahabang sandali. Humalakhak siya ng malamig. Mas mabuting sabihin mong nagsasabi ka ng totoo. Napakatahimik sa loob ng palangkin. Maingat akong lumingon para tingnan siya. Ngunit natuklasan kong nakatingin din siya sa akin. Ang taong iyon. Kamahalan. May naisa na akong isang guni sa'yo. Nauutal akong nagsalita. Hindi siya umimik. Hindi ako magpapakasal sa kapatid mo. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko. Itinaas ni Susyo ang kamay at sinenyasan akong magpatuloy. Pwede mo ba akong pauwiin sa bundok? Pangako, hindi na ako muling bababa ng bundok. Pagkasabi ko pa lamang yon, lalo pang bumigat ang kanyang paghinga. Pauwiin kita para ipagpatuloy mo ang pang-aapi sa mga karaniwang tao. Hindi ko naman ginagawa yon. Mula nang maging pinuno ako ng mga tulisan sa bundok. Hindi ko kailanman pinagnakawan ng baryo sina Yeezy at ang iba pa. Malamig na suminghal si Susyo. Ang lahat ng salapi sa ilalim ng pamamahala ng anak ng langit ay pagmamay-ari ng aking pamilya. Bakit napakawalang katarungan ng taong ito? Sa inis ko, gusto ko siyang kagatin hanggang mamatay. Ano ba talaga ang gusto mo? Alam kong sumobra ako noon ng kaunti. Pero ang nangyari sa ating dalawa ay hindi naman lubos na kagustuhan ko lamang. Hindi ba? Tinitigan niya ako. Magulo ang kanyang titig. Ang amoy ni Susyo ay gaya pa rin ng dati. Isang halimuyak ng punong pino na imposibleng ilarawan. Noon, lagi kong iniisip na palihim siyang nagtatago ng pabango. Kalaunan ko lamang nalaman. Nalikas pala sa kanyang katawan ang halimuyak na yon. Kahit ano paman, uwi ako. Kung talagang ayaw mo, parusahan mo na ako ngayon. Parusahan mo ako. Sige, gawin mo. Wala na akong pakialam sa mangyayari. Iniunat ko ang maputing-maputing leg ko. At inilapit ito sa harap niya. Bahagya kong narinig ang paglunok niya ng laway. Sa sumunod na segundo, bigla siyang yumuko at lumapit. At marahang sumayad ang kanyang labi sa aking leg. Sa gulat, napaatras ako ng 2 hakbang. Ano ba ang ginagawa mo? Mukhang pati si Susyo ay natigilan. Nakatulala siyang nakatingin sa aking mainat na tindig. Salit-salita ng pamumula at pamumutla ng kanyang mukha. Basta, hindi kita papayagang bumalik sa bundok. Kung hindi mo man ninanakawan ng gamit ang mga tao.
Nangunguha ka naman kung sino-sinong estrangherong lalaki. Sa galit ko, gusto ko siyang sakalin. Kung gayon, ano ba ang gusto mong gawin ko para makabawi sa'yo? Nagawa ko na ang lahat. Naipakulong mo na ang kapatid ko. Ano pa ba ang gusto mo? Pag-iisipan ko muna. Bago yon, hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Pumikit siya ng mariin at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang mansyon. Paglundag ko mula sa palangkin, tumakbo agad ako. Ilang araw na magkakasunod. Napapanaginipan ko si Susyo na may hawak na panukat at nakangising nakakatakot. Sadyang napakasinda. Hanggang sa may mas nakakatakot pang mangyari. Nahanap ako ng lola ko. Sa sobrang galit, paulit-ulit siyang nagpadyak. Paano mo na itago ng ganito kalaking bagay at hindi mo sinabi agad? Ikaw talagang batang ito. Gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Doon ko lamang nalaman na ang buong kabisera ay nagkakagulo ngayon. Kumalat na ang balita tungkol sa pagbagsak ng prinsipe mula sa bangin ilang buwan na ang nakalipas. Na siya ay iniligtas ng mga tulisan sa bundok. At ang kwento ng pag-ibigan nila ng pinunang babae ng mga tulisan. Hinilot ng lolo T ang pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi pwedeng pakasalan ang ika-6 na prinsipe. Kung parurusahan niyo ako, kamahalan. Lolo. Luluhod ako sa harap ni Prinsipe Tagapagmana para humingi ng tawad. Pagkatapos, pupunta ako sa bundok at magiging madre. Sasama sa iyo ang lola mo. Kasalanan ng lola mo kung bakit hindi kita nahanap agad. Kaya ka lumaki ng masama ang impluensya. Paano ka nakagawa ng ganoon kalaking gulo? Sa huli, mag-isa akong pumunta sa tirahan ng prinsipe. Ang gumawa ng kasalanan. Siya rin ang mananagot. Ngayon lang ako unang nakapasok sa tirahan ni Susyo. Noon, iniwan ko siya sa kubo kong singaw ng hangin sa bundok Bangsing. Noong pinakamamahal ko siya, ibinibigay ko sa kanya ang unang subo ng karne. Ngayong nakikita ko ang napakarangyan niyang hardin. Saka ko napagtanto kung gaano ko siya napabayaan. Ayon sa isang katulong, nasa silid-aklatan daw siya. Pinangunahan niya ako papasok. Mas malaki pa ang silid-aklatan ni Susyo kaysa sa buong kuta. Saan man ako tumingin, mga aklat ang naroon. Sunod-sunod na hanay ng amoy ng punong pino ang nakapaligid sa akin. Hindi ko na alam kung ilang estante ng aklat ang nalampasan ko. Nakita ko ang mesa ni Susyo. Ngunit sa ibabaw ng mesa, nakatambak ang 12-12 ng larawan. Mga larawan ng aking mukha. Ang lahat ng iyon. Sa likuran ko, narinig ko ang pamilyar na yabag. Paglingon ko, tahimik lang akong tinitigan ni Susyo. Lin Jinyaw. Ngayon, alam na ng buong kabisera na may gusto ako sa'yo. Ano ang balak mong ipaliwanag sa akin? Humupa na po ang galit niyo, kamahalan. Pupunta ako sa bundok Kunlun at magiging madre bilang penitensya. Hawak na hawak ang baba ko. Namula sa galit ang gilid ng mga mata ni Susyo. Sino bang nagsabing magmadre ka? Sinakop mo ang puso ko. Tapos ilang buwan kang nagtago. Ngayon gusto mong umalis na parang walang nangyari. Anong klaseng katuwiran yan? Alam ko na. Hindi siya basta-basta papayag. Mabilis akong kumalma sa kanya. Kung ganoon, gusto mo bang iparada ako sa lansangan para pagtawanan ng lahat? Nagkamali ako. Bigla siyang yumuko at hinalikan ako. Natigilan ako. Nakalimutan kong pumalag. Walang silbing pinuno ng bundok. Ang tagal na pero ang bobo mo pa rin. Hindi ka rin naman matalino noon sa bundok. Iba talaga ang epekto ng pagbabalik ng alaala. Sino ba ang kasing talino ni Prinsipe Tagapagmana? Sanay sa lahat at malawak ang kaalaman. Napangisi si Susyo at tinitigan ako ng masama. Ikaw lang ang nasa puso ko. Pero lagi mo akong iniiwasan. Ayaw mo talagang panagutan ako. Ilang buwan kang palihim na tumakas. At balak mo pang pakasalan si Subaijing. Ganito na kalaki ang gulong ginawa mo. Pero pinili mo pa ring magmadre. Hindi mo man lang naisip na manatili sa tabi ko. Sinabi ko nang handa akong pagbayaran ang kasalanan ko. Tinatanong kita kung ano ang gusto mo pero hindi ka naman sumasagot. Kinagat mo pa ako ng basta-basta. Namula ang mukha ni Susyo na parang tutulo na ang dugo. Sa wakas, nasabi rin niya. Kung gusto mong panagutan kita, manatili ka lang sa tabi ko. Hindi ba mas mabuting pakasalan mo ako? Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ayoko. Bahagyang nawala ang pamumula sa mukha ni Susyo. Sinabi mo pa namang gusto mo akong panagutan. Sa tingin ko, hindi naman ganoon kabigat ang kasalanan ko. Sapat ng miserable ang maging madre. Sino bang nagsabing mamatay ka? Magpakasal ka sa akin. Hindi ko naman sinabing sasaktan kita. Tahimik ang paligid. Pinagmasdan ko si Susyo na mamula hanggang gusto na niyang ibaon ang sarili niya sa lupa. Parang naintindihan na niya. Sa dami ng paligoy-ligoy nitong mga araw. Huwag sabihin na gusto niya akong pahirapan hanggang mamatay. Nahulog ang loob niya sa akin. Pakiramdam ko, nakabalik ako sa kabundukan. Walang bakas ang lahat ng takot at kabiguan nitong mga araw. Si Susyo pa rin ang hangal kong asawa sa bundok. Nang marinig niya yon, bigla siyang nainis. Saan ba kita pinabayaan? Kapag sinabi mong silangan, pumupunta ako sa silangan. Kailan ba ako pumunta sa kanluran?
Alam naman ng buong kabisera na gusto kita. Pero hindi ka pumayag. Ano pang mukha ang ihaharap ko sa mundo? Pinakinggan ko ang walang katapusan niyang pagdadahilan. Noon, ayaw mo naman akong isama rito. At may gana ka pang magsalita. Naipahanda ko na noon ang karwaheng susundo sa'yo. Pero gusto mo akong paalisin. Hindi pa nga ako nakalalabas ng kuta. Si Ermao naman may inuwing estrangherong lalaki. Kinamot ko ang ilong ko. Si Ermao ang gumawa niyan. Hindi naman ako ang gumawa. Tapos gusto mo pa akong butumin hanggang mamatay. Gusto mo pa akong itapon sa bundok para ipakain sa mga lobo. Lalo pang sumama ang mukha ni Susyo. Lin Jinyaw. Wala pang kalahating oras mula nang magalit ako. Bumalik ako para hanapin ka. Wala nang tao sa buong kuta. Ilang araw kong halos baliktarin ang buong bundok. Medyo nakakahiya ito. Wala akong magawa. Napakabilis kumilos ng lola ko. Habang nagsasalita si Susyo, lalo siyang nagmukhang api. Namula pati ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang mataas at marangal na kamahalan na prinsipe. Sa isang iglap, para bang bumalik siya sa panahong siya ang aking hangal na asawa. 4 na buwan at 12 araw kitang hinanap. Gumuhit ako ng daan-daang larawan mo. Nagpadala ako ng mga tao para hanapin ka. Pero para kang naglaho sa ibabaw ng mundo. Hindi ako makakain at hindi rin makatulog. Sa kalahating tulog at kalahating gising, ikaw ang lagi kong nakikita. Madalas kitang napapanaginipan. Nasa harap ko ka lang. Kapag inaabot kita, bigla ka namang naglalaho. Ganitong karupok si Susyo. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Dati, nakikita ko lang siyang ganito kapag nasasaktan ang damdamin niya. Nakakakiliti sa puso ang makita siyang ganito. Patuloy siyang nagsasalita at nagrereklamo na parang siya ang pinakawalang sala. Nang muli kitang makita, nagtago ka naman sa akin. Akala ko talaga nagkakaroon na ako ng mga guni-guni. Pero ang totoo, biglang bumigat ang kanyang tinig. Nasa ilalim ka lang pala ng mga mata ko. Pero ayaw mo akong kilalanin. Ayaw mo na rin sa akin. Talagang gusto mong pakasal sa kapatid ko. Mahigpit niya akong niyakap. Pagkatapos, yumuko siya at hinalikan ako. Nagkalat sa sahig ang mga larawang nasa mesa. Niyakap ako ni Susyo. Jinyaw. Magpakasal ka na sa akin. Sa loob ng kuta, minsan mo akong pinakasalan. Sa labas ng kuta, minsan naman kitang pakakasalan. Alam na yon ng lolo mo. Ipapakasal ako kay Susyo. Masakit sa ulo. Kumakalat na parang apoy ang balita tungkol sa inyo. Nahukay na hanggang sa pinakamaliit na detalye ang nakaraan mo. Baka hindi pumayag ang emperador at ang emperatris. Nakuha na ni Susyo ang kautusan para sa aming kasal. Tuwang-tuwa sa akin ang kanyang ina. Talagang gusto niya ako. Higit pa sa pagkagusto. Doon ko nalaman na isa palang malaking sinungaling si Susyo. Ginamit niya ang mga panlolokong ginawa niya sa akin para lokohin ang kanyang ina. Kung hindi si Jinyaw ang sumagip sa kanya nang mahulog siya sa bangin noon. Malamang ay hindi na nakabalik ng buhay ang inyong anak upang makita kayo, kamahalan. Dahil iniligtas niya ang aking buhay, nararapat lamang na ialay ko ang sarili ko sa kanya. Kaya hindi yon gaya ng mga sabi-sabi sa labas. Ako ang unang nahulog ang loob sa kanya. Nakikinig ako sa tabi nila, namumula ang mukha sa hiya. Hindi ko akalaing malambot pala ang puso ng emperatris. Luha ang hinawakan niya ako at nagpasalamat. Dahil nailigtas ko ang buhay ng kanyang anak. Salamat sa pagliligtas sa buhay ng anak ko. Samantala, si Subaijing sa likuran namin ay nagangalit ang mga ngipin. Bigla kong naunawaan. Kung kanino naman na ni Subaijing ang katangahan niya. Tungkol naman kay emperador. Hindi ko alam kung paano nakuha ni Susyo ang kautusang iyon. Pero tunay na tunay iyon. Nang mapunta na ito sa kamay ng aking lolo. Isinama niya ako sa isang lugar. Kinabukasan ng aming kasal. Hinawakan ni Susyo ang kamay ko. Mula pa kagabi. Parang hindi na siya naubusan ng tawag. Bawat pangungusap niya ay kailangang may kasamang salitang asawa ko. Asawa ko. Ako na ang magsuot ng sapatos mo. Asawa ko, mag-ingat ka. Asawa ko. Madulas ang daan sa bundok. Kumapit ka sa akin. Asawa ko, dahan-dahan lang. Baka matumba ka. Asawa ko. Huwag kang maligaw. Mas mabuting hawak mo ang kamay ko. Hindi ko na talaga matiis. Ilang taon na akong nakatira sa bundok na ito. Paano ako maliligaw? Tumahimik si Susyo. May bigla akong napansin. Hinawakan ko ang kamay niya. At mas binilisan ko ang paglakad. Sa di kalayuan. Pagkalampas namin sa pamilyar na taluktok ng bundok. Nakita ko ang isang dagat ng pula. Pulang-pula ang mga ilaw sa buong kuta. Sa mga punong nasa pagitan ng mga bundok. Nakasabit ang napakaraming pulang laso. Sa loob ay masayang-masaya ang lahat. Habang papalapit kami, lalo akong nagmamadali. Muntik ko nang bitawan ang kamay ni Susyo. Nang tatakbo na sana ako. Hinila niya ako pabalik. Bumalik lang ako para sumilip. Huwag mong sabihin pagbalik mo rito, ayaw mo nang umuwi kasama ko. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin niya. Umalinggaw mula sa di kalayuan ang sigaw ni Ezai. Leader. Bumalik na ang leader.
Isang kumpol ng pamilyar na mga kapatid ang nagtakbuhan papunta sa amin. Si Susyu, na kanina ay nakangiti ng buong saya, ay biglang sumimangot. Lumayo kayo, mas malayo pa. Mag-usap na lang kayo. Huwag kayong humawak sa balikat niya. Namumula ang mga mata ni Ezai. Later. Napakabuti sa amin ng kamahalan. Napakamot si Ezai sa ulo. At mumiti ng buong kabaitan. Noon, kahit mukhang mabagsik siya, hindi naman talaga niya kami pinahirapan. Nang malaman ng pamahalaan na ang ninanakawan lang namin ay mga tiwaling opisyal. At hindi namin inaapi ang karaniwang mga mamamayan. Hindi lamang niya kami pinatawad sa mabigat na krimen. Binigyan pa niya kami ng pagkakataong maglingkod at magtamo ng karangalan. Itinuro niya sa akin ang kuta na bagong-bago ang anyo. Gamit ang pondo ng kamahalan, ginawa itong estasyon ng Xiangshan para tumanggap ng mga naglalakbay na mga ngalakal. Ang ilan sa aming mga kapatid ay naging mga voluntaryong kawal. Ang iba naman ay sumama sa mga karaban para maghatid ng mga kalakal. Si Ermao naman ay nag-aral pa rin ng pagbasa at pagsulat sa gurong iyon. Hindi na namin kailangang mamuhay sa pakikipaglaban at pagpatay. Sinundan ko ng tingin ang direksyong itinuro niya. Ang dating bulwagan ng aming samahan ay naging isang maluwang at maliwanag na paaralan. Ilang bata ang kasalukuyang sumusunod sa gurong dating ligaw. Sabay-sabay na bumibigkas ng kanilang aralin. Sa tarangkahan ng kuta ay may nakasabit na bagong karatula. Nakasulat dito ang estasyon ng Xiangshan. 3 malalaking titik. Sariling sulat kamay iyon ni Susyu. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Lumingon ako kay Susyu. Bahagyang uminit ang paligid ng aking mga mata. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Malambing ang kanyang mga mata. Sinabi mo na mga api lamang ang lahat ng mga kapatid na ito. Napilitan lang silang maging tulisan dahil wala na silang matakbuhan. Bilang prinsipe tagapagmana, tungkulin kong tiyaking namumuhay ng payapa at maayos ang buong bayan. Sa halip na parusahan sila, mas mabuting bigyan sila ng pagkakataong magbago at magsimulang muli. At saka, lumapit siya sa aking tainga. Sa ganitong paraan, may marangal akong dahilan para manatili kang nasa tabi ko. At mapanood mo ako. Kung paano ko pamamahalaan ng mas mabuti ang buong bayan. Sumingit si Ermao sa oras na yon. May hawak siyang papel na katatapos lamang niyang sulatan. 8. Maganda ba ang pagkakasulat ko? Sabi ng guro, malaki raw ang ipinagbago ko. Kinuha ko ang papel. Tinitigan ko ang mga baluktot at tabingi niyang letra. Ngunit bawat guhit ng salitang kabutihan ay maingat. Hindi ko napigilang matawa. Maganda. Pinakamagaling si Ermao. Lalo namang naging mukhang hangal ang ngiti ni Ermao. 8. Yung gurong iniuwi ko para sa iyo noong nakaraan. Bakit hindi mo siya pinanatili? Hindi mo ba siya nagustuhan? Hahanapan kita ulit ng mas marunong na guro. Agad kong tinakpan ang bibig niya. Gaya ng inaasahan. Naitumba na naman ang tapayan ng suka sa tabi. Naitumba na naman. Sumimangot si Susyu at hinila ako sa likuran niya. Seryoso niyang sinabi kay Ermao. Hindi na kailangan. Sapat na sa leader ninyo ang nag-isa niyang ako. Turuan niyo ang mga bata na magbasa at magsulat mula ngayon. At bawasan ang pag-aalala sa mga walang kwentang bagay. Nagtawanan ang lahat. Umalingaw-ngaw sa kabundukan ang masasayang halakhak. Palubog na ang araw. Binalot kami ng ginintuang sinag ng dapit hapon. Sumandal ako sa balikat ni Susyu. Tinitignan ang tanawing nasa harapan namin. Ang kagubatang minsang naging saksi sa pagkikita namin. Ngayon, ay naging isang estasyong nagdadala ng biyaya sa buong lupain. Dati kong iniisip, na sa buong buhay ko, mananatili akong isang babaeng tulisan na naghahari sa bundok. Hanggang sa makilala ko si Susyu. Hindi lamang niya pinagaling ang kalungkutang dulot ng kalahati kong buhay na pag-isa. Tinuruan din niya akong maunawaan kung ano ang tunay na pananagutan at pagpapaako sa mga nalalabing taon ng aking buhay. Makakasama ko siya upang pangalagaan ang lupain ito at ang mabubuting taong naninirahan dito, gamit ang aming pagmamahal at mabuting hangarin, upang magbigay init sa mas marami pang tao.